Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Chico Loco at ito po ang ating segment na pinamagatang Dear Kuya Chico. May ganun ka na ngayon? Ngayon lang. Alis nakakaisip ako. At ang sulat ay ganito. Dear Kuya Chico, itago mo na lang ako sa pangalang Carlos. Isa akong bus driver at referee din ako ng basketball tuwing may liga. Isang normal na araw para sa akin ang pumasok sa opisina ng maaga, bumiyahe ng bus at umuwi ng bahay para matulog. Araw-araw ay nakagawian ko na ang ganoon. Simple lang akong tao. Kahit hindi ako mayaman, kontento naman ako kunyari. Kaya galing yan? Kaya galing yan? Kaya galing yan? Huwag mo na, mamaya mo na alam. Okay. Sapat naman ang kinikita ko, Kuya Chico, para makarao sa pang-araw-araw ng buhay. At minsan ay may natitira pa para makabili ako ng popcorn. Huwag ka tumawa. Bakit popcorn na? Matawa ka agad. Ano ba yan? Isang araw, habang naglalakad ako papasok ng opisina, napansin kong wala ang wallet ko sa bulsa. Dali-dali akong tumakbo pabalik ng bahay para tingnan kung naiwan ko ang wallet ko. Ngunit hindi ko ito nakita. Itatanong ko sana sa katulong kung nakita niyang pakalat-kalat ang wallet ko, kaya lang wala naman akong katulong. ₱4,087 lang ang laman ng wallet ko na nawala. Para sa ibang tao, maliit na halaga lang ito. Pero para sa akin, maliit na halaga lang talaga. Brad! Matotoo ba yung sulat? Meron. Ano ba yan? Ito na. Pero Hindi ko alam anong connection ng referee sa bus driver sa kwento ngayon. Brad! hayaan mo na. Pero yun na ang pangbayad ko sa upa ng bahay. Magdadabog sana ako sa sobrang inis. Pero wala namang makakakita. Kaya naglakad na lang ako papuntang opisina ang nakasimangot. Ba't ka ba kasi tumatawa? Wala kasing connection yung mga parte ng sulat. Kasi naman ako, mamawa. Wala kasing connection, Brad eh. Eto na, magkakaroon na ng connection. Sa aking paglalakad ay may napansin akong hugis itim sa lupa. Hugis na ba ang itim ngayon? Ayan! Ito na yung sulat eh. Habang papalapit ako sa hugis itim na bagay, kulay itim pala, hindi hugis. Sabi niya sa sulat. At sumagot yung sulat. Habang papalapit ako sa kulay itim na bagay, ay nakikita kong wallet ito. Pero hindi yung wallet ko. Agad ko itong dinampot. Naisip ko na baka ito ay paraan ng tadhana para palitan ng nawala kong wallet. Binuksan ko ang wallet at tiningnan kung may laman. May ₱3,670 sa loob ng wallet na napulot ko. Ito na nga siguro ang kapalit ng nawala kong wallet. Nakonsensya din ako ng konti pero kailangan ko talaga ng pera. Tiningnan ko kung may ID sa wallet pero pangalan lang ng may-ari ang nakita ko at walang contact number. Masaya na sana ako kaya lang kulang pa rin ang pambayad ko ng upa. Kaya pinalayas pa rin ako ng landlord kinabukasan. Papa Jack, sabi sa sulat, sumulat ako sa iyo, Kuya Chico, para mahanap ang may-ari ng wallet na si Merville de la Santo at ipaalam sa kanya na may utang siya sa akin na ₱417 dahil ₱4,087 ang nawala sa akin. Pero ₱3,670 lang ang laman ng wallet niya. Sana ay masilbing aral
Sa mga nakikinig mo ito, Kuya Chico, na kung mawawalan sila ng wallet, siguraduhin lang nilang hindi kulang ang laman. Lubos na gumagalang, Carlos. Yan po ang sulat. Ipinadala sa atin ni Carlos. Sadyang nakakaiyak. Hindi ko kayo Ay, Kanino galing yan? kay Carlos. Ay kung bibigyan natin ng title, ang storyang ito, ang title nito ay Utang.